dambana ng Panginoon ay magalak, ay magsaya, ay nagpuon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamanga-manga sa kanyang harap, ay magpunta sama-sama, tutubuin ang tangalan ng Panginoon, sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang ating banal na misa ay pagunita kay San Antonio Maria Claret, Obispo. Itinaguyod niya ang debosyon sa kalinis-linisang puso ni Maria. Angkop ito sapagkat Sabado ngayon tayo'y lumilingon, pumupunta sa pagkalinga ng ating nanay sa kalangitan, ang mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko Sa sa mahal mahal na na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para maihatid ang mabuting balita sa mga tao, pinagtibay mo ang obispong si San Antonio Maria Claret sa tanging malasakit at sigasig. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ipagkalo mong hanapin namin ang nauukol sa iyo sa pagpupunyagi naming maakit ang kapwa kay Kristo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ang bawat isa sa ati binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit, upang malaganapan ang kanyang kapangyarihan, ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala
ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian, manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasu-kasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipin ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo na pong lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hindi nais ng may kapal na salari parusahan, kundi siya'y magbagong buhay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos, sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ng mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at talikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore ng Siloe, sakala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisisihan at tinatalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng grasya mula sa ating butihing Poong Senyor. Kumuha po tayo ng lakas ngayong kapanahunan ng pandemya sa salita ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, sinusundan natin ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Pinapaalala po sa atin ni San Pablo na tayo'y kabahagi sa katawan ni Kristo. Ang ating simbahan, ang ating komunidad na Kristiyano ay katawan ni Kristo. Si Jesus ang ulo. Tayo po, ako, ikaw, tayong lahat, iba't ibang bahagi, iba't ibang parte ng katawan ni Jesus. Nagbibigay siya ng mga kaloob sa bawat miyembro upang ganapin natin ang dapat nating papel na gagampanan. Ang iba'y mga apostol, ang iba'y mga propeta, ang iba ay mga pastor, ang iba naman ay tagaturo, iba naman ay tagapangasiwa. Hindi pare-pareho, magkakaiba. Ngunit nagtutulong-tulong tayo upang ang katawan ay lumago, ang katawan ay lumakas. At paano lumalakas ang katawan? Sa pamamagitan ng ano nagbibigay sigla? Ano yung dinamismo ng katawan? Pag-ibig na mula sa Diyos. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas, ganyan ang buhay, may mga trahedya, may mga kapahamakan. Nung panahon ni Jesus, may mga ganun, may mga balita, at kahit ngayon, sasabihin ng ilan, ay yung mga napahamak, malamang mga makasalanan yan. Kaya, ganun ang kanilang kapalaran. Tinuwid ni Jesus ang ganung pananaw. Akala nyo ba, yung mga napahamak ay mas makasalanan kasi sa inyo? Hindi. Hindi yan ang dahilan. Pero, kung tayo hindi magsisisi, kung hindi tayo magbabagong buhay, kung hindi tayo magtitika, kung hindi natin tatalikdan ang ating kasalanan, mas malaking kapahamakan, parusa, ang babagsak sa atin sa huling hukuman. Yan ang paalala sa atin. Magsisi. At dinugtong pa ni Jesus ang sa pamamagitan ng isang kwento. May isang tao, meron siyang ubasan, may-ari siya, pumunta siya doon, merong puno ng igos. Ay, nako, taon-taon akong pumupunta dito. Unang taon, walang bunga. Pangalawang taon, wala na naman. Pangatlong taon, wala na naman bunga. Putulin na natin ang walang kwentang punong ito. Sabi ng kanyang katiwala, Bossing, kung mari po ay wag muna. Lalagyan ko ng pataba, ng fertilizer ang paligid. Kung bumunga, mabuti. Salamat sa Diyos. Kung hindi, tama po kayo, putulin na natin. Anong ibig sabihin nito? May tema ng pagsisisi ng buhay. Ang buhay natin bukod sa pagtalikod sa masama, paggawa din ng mabuti. May kwenta, may saysay, may kabuluhan, may kahulugan ang lahat. Kung meron tayong bunga, kung meron tayong alay, kung meron tayong handog, kung meron tayong opertoryo, kung meron tayong oblasyon na mga gawain ng kapayapaan, na pagkakasundo ang mga magkakaaway, mga gawain ng katarungan,
Itinutuwid mo ang di tama sa sistema, mga gagawain ng pagkakawang gawa, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya, maraming nagugutom. Kung ito ang bunga mo, yan ang tinitingnan ng Diyos. Ha? Sige, bigyan pa natin. Sige, bigyan pa natin ng palugit. Patagalin muna natin. Hindi muna tayo magbibigay ng karampatang pagpaparusa. Sige, pagbigyan pa ng tsansa, pagkakataon, oportunidad. Ngunit matatapos ang lahat. Naghihintay sa atin ng bunga, prutas ng pag-ibig. Sa tulong ni Maria, si San Antonio Maria Claret, itinaguyod niya ng isang misyonero siya. Itinaguyod niya yung kalinis-linisang puso ni Maria, ni San Jose, ni San Antonio Maria mismo, misyonero. Kinalat niya yung mabuting balita sa mga malalayong lugar. At sa pamamagitan ng mga santong tumutulong sa pandemya, lalong-lalo si San Roque, nawa pag-ukulan natin ang pansin sa ating isang buhay na hiniram mula sa Diyos. Buhay na nagsisisi sa kasalanan at buhay na namumunga ng kabutihan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin na tayo ay makapagsisi sa ating mga kasalanan nang hindi tayo mapahamak kailanman. Ang ating itutugon po, Poong Jesus, linisin mo kami sa kasalanan. Poong Jesus, linisin mo kami sa kasalanan. Upang ang ating mga pari ay magpakabanal para matulungan nila tayong maging banal na tulad ni Kristo. Manalangin tayo. Poong Jesus, linisin mo kami sa kasalanan. Upang pangunahan ng mga guro at mga magulang ang mga batang nag-aaral gumawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Poong Jesus, linisin mo kami sa kasalanan. Upang ang mga makasalanan at mga salarin ay magsisi at magbayad sa mga nagawa nila ng masama. Manalangin tayo. Poong Jesus, linisin mo kami sa kasalanan. Upang ang pamahalaan ay magmahal ng mga maralita at magbigay ng ikabubuhay nila sa araw-araw. Manalangin tayo. Poong Jesus, linisin mo kami sa kasalanan. Ama naming mapagmahal, hindi mo nais na kami ay mapahamak. Patnubayan nawa kami ng Espiritu Santo kay Kristong aming buhay, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana ngayon kami naghahain para si San Antonio Maria ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ang mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod na pong lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, na aming Papa, ni Broderick, na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng Santo Rosario. Ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol ni San Antonio Maria Claret, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Diyan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pagkain kanyang bigay, umunyon tayong lahat. Tumira sa loob ko, buklod tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pag-ibig kaniyang alay, magsimba tuwing linggo. Tularan si Maria, kapwa natin tulungan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pag-asa kanyang taglay, sa langit walang hanggan. Lumakbay Pilipino, yakap tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus
at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus, at ang puso'y kay saya. Pagkain kanyang bigay, umunyon tayong lahat. Tumira sa loob ko, buklod tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus, at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus, at ang puso'y kay saya. Manalangin tayo. Magsitayo na po ang lahat. Ama namin mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming si San Antonio Maria ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagkaantanda mo sa kanila ng kamahal-mahal ng krus. Ngayon ikay nilalulhati na dyan sa langit, na nanalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang makahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang nag-iibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw po ako nagbibigay ng maikling ulat sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagkakawang gawa. Marami pa mga tumutulong sa inyo. Marami po ang nagugutom. At ang inyong donasyon, kontribusyon ay malaking tulong. Ang mga nagbigay kahapon, pandesal, alcohol, bottled water, packed food, payong, bread, ensaymada, kalabasa, at talong. Bahala na po ang Senyor na gumanti sa inyo sa pamamagitan ng kanyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag na
ang aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.